Ulit na namang nakakulong si Ginoong Lee. May nagawang maliit na kasalanan. Pauwiin siya pagkatapos ng ilang araw. Magpahinga ka na, Ginoo. Kami na ang bahala sa iba pa. Purong balahibo ng Persya. Nakakasakit sa mata ang pader na ito, Ginoo. Ilagay mo. Narito na ang yelo, Ginoo. Sarap. Magpahinga ka muna, Ginoo Lee. Kung may kailangan, tawagin mo ako. Ito ay asin. Hindi mapait, hindi maasim. Purong-puro tulad ng nyebe. Natutunaw sa dila. Saan galing ang asin na ito, Liu Pei? Sagot, mahal na emperador. Ang asin na ito ay gawa sa pinakamababang uri ng nakalalasong asin, na pinadalisay at ginawa. Anong uri ng bayaning ito? Ito ay bayani ng dakilang Qian. Sino ang general na gumawa ng ganitong kamanghamanghang bagay ng mabilis? Ako mismo ang magpapatawag sa kanya. Mahal na hari, ang nagsabi ng mga salitang ito. Hindi siya makakapunta upang makita kayo ngayon. Walang galang kahit na siya ay malubhang may sakit. Kailangan siyang dalhin sa silid ng hari kahit pabuhatin. Ulat sa mahal na hari, ang nagsabi ng nakakagulat na pahayag ay, siya ay si Li Fan, anak ni Li He, ang ministro ng digmaan. Ngayon, nakakulong siya sa pangunahing kulungan ng kagawaran ng katarungan. Ano ang sinabi mo? Isang napakatalinong tao na kapaki-pakinabang sa bayan at bansa. Paano ninyo nagawang ikulong siya na parang kriminal sa piitan? Saan kayo kumuha ng lakas ng loob? Sino ang umaresto sa kanya? Anak ng punong ministro. Inspektor ng lungsod na si Wang Teng. Hahaha, ang pamilya Wang, hahaha. Napakagaling na anak ng ministro. Napakagaling na inspektor ng lungsod. Lasiw. Yak. Lisi, gusto mo bang lasunin ang batang ito? Anong inilagay mo sa karne na ito? Mapait at mapakla. May buhangin pa sa nginunguya ko. Pwede ba talagang kainin to? Wala akong kasalanan, Ginoo. Ito ay niluto ng pinakamagaling na chef ng Zhaixing Tower. Ang isinaboy dito ay ang pinakamahal na berdeng asin sa kabisera. Isang layang ng pilak, maliit na pakete lang ang mabibili. Ito na raw ang pinakamagandang berdeng asin. Si Elise ay nagbayad at umuwi. Hindi nakakain ang binata. Kumain ng tae, umalis na. Sumama ka sa akin sa silangang pamilihan. Bakit tayo pupunta sa silangang pamilihan? Bibili tayo ng asin mula sa minahan. Hindi pwede, binata. Ginoong Pengde. Ito ay laso na asin mula sa mina. Kapag kinain, pwedeng mamatay ka. Bakit mo binili ang bagay na ito? Wala kang alam. Ang mga asin mula sa mina na ito ay lason. Dahil marami itong halo-halong dumi. Durugin mo ang mga asin na iyon para sa akin. Mas durog, mas mabuti. Ilagay ang asin sa pulbos. Patuloy na haluin gamit ang kahoy na panghalo. Patuloy na magdagdag ng asin. Hanggang sa lumitaw ang mga butil ng asin na hindi natutunaw sa ilalim ng tubig. Mabuti ba to, Ginoo? Mukhang putik na sabaw ah. Anong nagmamadali? Ilagay mo sa akin ang gulo ng tubig na yan. Ilagay ito sa palanggana. Hindi rin ito pwede, Ginoo. May amoy pa rin. Kumuha ka ng uling na lubusang nasunog at gilingin itong pulbos. Tapos maghanap ng pinong buhangin mula sa ilog. Ito ay tinatawag na activated charcoal adsorption. Ang uling ay may napakaliit na mga butas, na kayang ganap na sumipsip ng mga kulay at amoy sa tubig. Bakit ang binata ay parang mapait pa rin? Nangingilo na ang dila. Ang mapait na lasa ng asin ng mina ay dahil sa nakalalasong magnesium chloride. Ang pisikal na pagsasala ay tanging makakapag-alis ng mga buhangin at kulay na hindi natutunaw sa tubig. Ang mapait na lasa na natutunaw sa tubig ay dapat talunin gamit ang kimika. Alam mo ba kung ano ito? Ito ang puting hamog na niluto ko gamit ang abo ng mga halaman. Tinatawag itong chengjian. Ang mga carbonate yon sa abo ng mga halaman. Kapag nakatagpo ng calcium at magnesium iyon sa alat, nagiging mapait ito. Magkakaroon ito ng reaksyong pagpapalit. Bumubuo ng hindi natutunaw na calcium carbonate at magnesium carbonate na sediment. Naiintindihan mo ba? Aba. Ito ba ay isang mahiwagang kapangyarihan? Ito ay tinatawag na Chenigu. Lahat ng mapait na lasa ay nagmumula sa ilalim ng putik na ito. Huling hakbang.
Pakuluan ito sa mataas na apoy hanggang matuyo. Ginoo. Parang isang himala ang ginawa ninyo. Ito ay agham. Ihanda ninyo, bukas dadalhin ko kayo sa Tiaksing Lu para kumain ng masarap. Kahapon, pinababa ng Ginoo ang pinakasikat na inihaw na karne ng tindahan. Bakit ngayon ay umorder ulit? Baka naman naghahanap ng gulo. Hindi matapos-tapos ang lungkot at pananabik. Kung ang mga bundok at ilog sa puso ko ay makita mo rin sa iyong mga mata. It said, sa kapalang matatawag na buhay yon. Anong bagay ang bango-bango? Uy, hindi ba ito si Ginoong Lee? Nakita mo na ang opisyal, bakit di kayo muko? Lumayas ka, wag mong sirain ang gana ko sa pagkain. Pasensya na, ako ang tagapagbantay ng lungsod. Na responsable sa kapayapaan ng kabisera. Ano ba ang laman ng bag mo? Ano ang mga bagay na ito? Puting-puti at kakaiba. Tiyak na ipinagkakaila mong lason. Ito ay asin na ginawa mismo ng aming binata. Asin, hahaha. Hahaha. Saan ka naman makakahanap ng ganitong asin sa dakian? Ito ay malinaw na isang masamang lason, tao. Hulihin ang taong ito na may masamang balak na nagbebenta ng iligal na asin. Si Wang Teng, ang aming Panginoon, ay ang ministro ng digmaan. Pakiusap, Panginoon, umalis na tayo. Ano kung ministro ng digmaan siya? Ang prinsipe ay may parehong kaparusahan tulad ng karaniwang tao, hulihin siya. Sandali lang, Lisi. Ayusin mo na ang mga gamit ng binata. Huwag mong kalimutang magdala ng yelo. Anak na lalaki, anong balak mo? Magbabakasyon, Oo nga pala, huhuliin mo ba ako? Sa Dali Temple o sa kulungan? Siyempre, sa Department of Justice at kulungan. Pagpasok mo roon, kahit hindi ka mamatay, siguradong magdudusa ka. Ayos ang kulungan ng langit. Talagang kakaiba ang kulungan ng langit. Malapit nang mamatay pero matigas pa rin ang bibig. Dalhin na siya. Ay, hindi ba't yan ang anak ni Minister Lee? Makukulong na naman siya. Sa tingin ko, parang siya pa ang magiging amo sa loob ng kulungan. Enye. Naku, may malaking problema ang batang Panginoon natin. Nagsisigaw-sigawan pa. Anong klaseng pag-ugali iyan? Yung batang Panginoon ay naaresto ng inspeksyon ng lungsod ni Wang Teng at dinala sa tahanan ng parusa. Ano? Ha? Yung batang yon may lakas loob namang aresto sa anak ko. Ano ba siya? Ako'y may matalinong buhay. Paano ako nagkaroon ng ganitong kahirapang anak? Ako'y isang kagalang-galang na ministro ng digmaan. Araw-araw, hindi ako nagmamadali sa opisina para sa kanya. Nasa daan ako patungo sa opisina para sa kanya. Baka mawala na ang aking dangal. Sabihin mo, anong kasalanan ba ng anak na iyon? Nasa kamay ni Wang Teng na. Hindi talaga napagsamantalahan ang Yaong Master ngayon. Kumain lang ang Yaong Master ng kaunting asin sa Zhaixing Tower. Kalat-kalat, nakakulong sa kulungan dahil kumain ng asin. Bukod pa doon, tamad ang anak na iyon. Hindi marunong magtanim. Paano pa siya gagawa ng asin? Tingnan niyo po, Ginoo. Ito ang asin na ginawa ng batang amo. Sabi ni Wang Teng, ang mokong na iyon, lason daw ito. Pilit niyang ibinintang sa batang amo na nagbebenta ng iligal na asin. At may masamang balak pa raw. Ito ay asin. Asin ito. Kalokohan. Mayroon bang ganitong kaputing asin sa mundo? Ginamit mo ba ang PL powder para lokohin ako? Ginoo, tikman niyo po at malalaman niyo. Ginoo, ayos lang po ba kayo? Ubo, ubo. Talaga bang ang suwail na anak ko ang gumawa nito? Opo, Ginoo. Kahapon bumili si Junior Master ng isang basket ng pinakamurang lasong asin sa minahan. Pagbalik sa kusina, pinag-eksperimentuhan niya agad. Anong charcoal filtering? Basta isang salamang ka lang. Nagawa nitong gawing ganitong uri ng asin na snow salt. Bilang isang ministro ng digmaan, alam na alam ko kung ano ang ibig sabihin ng ganitong asin. Para sa palasyo para bumili ng asin. Tuwing taon ay kailangang magpasakop sa mga mangangalakal ng asin. Kung ang teknolohiyang ito ay hawak ng palasyo. Yung suwail na anak, yung suwail na anak. Hahaha, ang ganda ng isang nakakabuwisit na bagay. Ginoo, pumunta tayo at iligtas ang binata. Hindi, huwag iligtas.
Si Wang Lin, yung matandang lobo, siguradong nandyan. Naghihintay na iligtas ko si Fanner. Sa oras na iyon, lahat ng mga opisyal ay iisipin na ginagamit ko ang kapangyarihan para sa sarili kong interes. Kahit na ilabas ko ang pakete ng asin na ito, tiyak na igigiit ni Wang Lin na ito ay lason. Hindi pwede, masyadong malaki ang isyong ito. Hindi ako ang dapat humarap dito bilang ama, JC. Ginoong Shangshu. Bumaba na naman ng 20% ang buwis sa asin ng Kingsu ngayong taon. Bakit bumaba na naman? Yung mga negosyante ng asin ay taon-taon nag-ulat ng sakuna. Bawas-bawas ang buwis taon-taon. Hindi na ba talaga tayo makakaraos sa ganitong buhay? Muling nagpadala ng tao ang mga taga-ministeryo ng militar para singilin ang bayad sa sundalo. Walang pera, isang buhay lang ang meron ako. Hindi na nga ako makainom ng tsaa. Paano pa ako bibili ng asin para sa kanila? Bigyan mo ako ng pera. Ginoong Li, kalihim ng kagawaran. Sinabi ko na walang pera ang kagawaran ng pananalapi. Kahit hiwain mo pa ako at ibenta sa timbang, hindi mo pa rin makokolekta ang perang pangsuporta sa sundalo. Sino ba ang interesado sa ilang pira-pirasong pilak mo, Ginoong Liu? 20 taon na tayong magkakilala, kuya. Hindi ako dito para humingi ng pera ngayon. May magandang balita akong sasabihin sa'yo. Tigilan mo na yan. Ikaw, si Lihizi. Hihi. Ano yan? Palihim na palihim. Hindi ito harina. Tikman mo. Ah. Ito ay asin, sabihin mo sa akin. Saan ito nanggaling? Ano ang dami ng produksyon? Magkano ang gasto sa 1 kilo? Tingnan mo ang hitsura mo, walang silbi. Ang bagay na ito ay nasa lahat ng dako. Halos zero ang gastos. Zero na gastos. Ito ang gamot na panglunas ng buhay ng dakian. Lihe, mabilis mong sabihin sa akin. Saan ang pangunahing inventor ng ganitong mahiwagang kasanayan? Ay, hindi mo makukuha ang taong ito. Bakit? Ang taong ito na general ay ang aking walang kwentang anak na lalaki. Ano? Ito ay tungkol sa anak ko. Kumain siya ng skewer sa restaurant at nagdala ng pampalasa. Nakita siya ni Wang Teng, ang tagasuri ng lungsod. Si Wang Teng. Ano ang ginawa niya? Sabi ni Wang Teng, ito ay lason. Diretso itong parusa ng kamatayan para sa iligal na pagbebenta ng asin. Dinakip nila ang anak ko. Sila ng pamilya Wang ang nagmamay-ari ng iligal na asin sa Jiangnan. Malinaw na nakita ni Wang Teng ang halaga ng asin na ito. Gusto niyang patayin para itago ang sikreto. Sisira ito sa kapalaran ng ating dakilang kian. Huwad na tao. Si Wang Teng, nangahas siya. Si Wang Lin na matandang gago. Ang pagkakaroon ng anak na lalaki ay sobrang pahirap talaga. At ikaw, bakit hindi mo sinabi agad? Lao Liu. Alam mo rin ang aking kalagayan. Kung sasabihin ko sa harap ng emperador na ito ang imbento ng anak ko, siguradong sisisihin ako ni Wang Lincoln na nag-fake ako ng ebidensya. Inilalayo ang anak. Pabiro lang, ano ba si Wang Lin? Old Liu, saan ka pupunta? Pumasok sa palasyo. Magpatingin sa hari. Old Liu, Old Liu. Ikaw na lang ang pwedeng maging ang frontliner. Mahal na hari, ang inyong lingkod na si Liu Pei ay may magandang omen na ipinapakita. May pag-asa pa ang daan-daan. Lumabas ka, Maliu, at harapin mo ako. Lenue. Ay, si Wang Darren. Bakit nandito ka mismo sa mainit na araw? Huwag nang mag-aksaya ng salita. Dalhin mo si Li Fan dito. Ako mismo ang mag-imbestiga sa kanya. Ginoong Wang na ito. Mukhang hindi niya ito maipapasa. Ano, paano? Namatay sa loob. Hindi, si Ginoong Li ay buhay na buhay, pero... Pero ano, bilisan mo. Hehe, kakakain lang ni Ginoong Li. At ngayon ay natutulog ng tanghali. Inutusan niya pa, na kahit si Bathala ay hindi siya makikita. Natutulog siya ng siesta. Isa siyang mabigat na kriminal, na nagbabakasyon sa bilangguan. Tao. Ihilan niyo siya palabas. Tingnan ko kung sino ang mangahas. Ah!
Mga kawal ng bantay. May utos ang hari. Ipapadala si Li Fan, anak ng ministro ng digmaan sa kasalukuyang panahon. Agad siyang pumasok sa palasyo. Sa loob ng Imperial Study, hintayin ang utos. Ginoo Gawgaw, kayo po. Baka nagkamali kayo ng pangalan. Ang kasalanan ni Li Fan ay ang pagbebenta ng iligal na asin, isang kamatayan na kasalanan. Paano niya nagawang ipakulong siya sa palasyo? Kamatayan ang kasalanan, nilabo ang iyong mga mata. Si Ginoo Li ay isang magandang omen na magdadala ng swerte sa dakilang Qian. Mismo ang hari ang nagsabi niyan. Sino ang nagsabi na siya ay dapat magdusa? Ito ay isang pagtutol sa kapalaran ng dakilang Qian. Yethwe, Ginoo Wang, ano sa tingin mo? Lesiu. 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 Ang ingay nyo, nakakagising pa ba kayo? Ah! Ah! Ay, si Li Zuzong. Aba, gising ka na pala. Gaugonggong, bakit ka pupunta rito? Bakit marami kang kasama? Sino ang nagkasala? Si kanyang kamahalan ay nakita ang iyong maladyos na magandang mukha. At agad kang tinawag sa palasyo para makipagkita sa kanya. Hindi ako pupunta. Sabihin mo sa hari, na ipagpapatuloy natin ito bukas. Isipin mo na lang nakaawa-awa ang alipin. Sinabi ng kanyang kamahalan, na kung hindi kita makikita ngayon, ay tiyak na mawawala ang aking ulo. Naghihintay na ang royal na karwahe sa labas. May 4 na palanggana ng yelo sa loob. Siyempre, napakalamig. Ay! May malamig na swero ng prunus. Sobra pa nga haha. Sige na, dahil sa swero ng prunus, magpapakasaya tayo. Ginoo Wang, tagapagsiyasat. Ako na ang bahala sa bahay na ito. Huwag mong galawin ang mga nasa loob. Hintayin mo akong matapos sa mga gawain ko. Baka balang araw ay babalik pa para magbakasyon. Tungkol sa iyo. Malamig sa sahig, magpahinga ka muna. Sumakay sa karwahe papuntang palasyo. Mahal na hari, ang matandang lingkod na ito ay may anak na tapat sa bayan. Nagsusuri sa seguridad ng kabisera. Kahapon, nahuli si Li Fan na gumagamit ng hindi kilalang mahika sa publiko. Malaki ang posibilidad na ito ay lason mula sa kanlurang rehiyon. Inaresto ni Teng Er siya para sa kaligtasan ng mga tao sa kabisera. Ngayon, hindi lang nagsisisi si Li Fan, kundi nililinlang pa ang mga tao at naglabas ng isang pakete ng tinatawag na nyebeng asin para lokohin ang hari. Paano magkakaroon ng asin na walang kapaitan sa mundong ito? Nananawagan ako sa hari na agad ipatupad ang parusa kay Li Fan sa lugar mismo upang maayos ang pamahalaan. Kami ay sumasang-ayon. Mangyaring parusahan ng mabigat si Li Fan. Sinasabi mo bang ako'y mangmang at walang kakayahan? Hindi ko na ba kayang makilala ang asin at lason? Hindi ko po kayang gawin iyon. Ngunit si Li Fan ay palaging isang walang silbi at tamad na tao. Tiyak na may masamang balak dito. Si Li Fan ay dinala sa Uy, ang saya naman dito. Walang galang ka, ignorante kang bata ka. Gumagawa ng lason at apoy. Anong parusa ang nararapat sa'yo? Mahal na hari, sino ba tong matandang to? Wala man lang asal. Li Fan, huwag kang maging bastos. Siya ang punong ministro ngayon, si Wang Lin. Sinabi ni Wang na ang iyong pinong asin ay gawa ng salamangka. Ano ang paliwanag mo dito? Kung marunong ako ng salamangka, ang una kong gagawin ay tahiin ang bibig ng matandang ito. Matanda, kung ipipilit mong salamangka ito. Ngayon, tuturuan kita ng isang aralin sa kimika. Kimika, ano nga ba ang kimika? Mahal na hari, dahil may hindi naniniwala, mas mabuti kung ipapakita ko ito ng live. Pero kailangan ko pong ipahanda ng inyong kamahalan ang ilang bagay. Sige, ano ang kailangan mo? Agad kong ipapagawa. 10 kilo ng pinakamababang kalidad na laso na mineral na asin. Isang malaking bakal na palayok. Ilang kahoy na palanggana. Ilang piraso ng magaspang na tela. Isang basket ng durog na uling. Isang basket ng pinong buhangin din. Pumunta sa kusina at kumuha ng kalahating basket ng abo ng damo. Talagang kalokohan ito. Ano bang mga dumi ito? Maaari bang makagawa ng purong asin gamit ang mga bagay na ito? Kung hindi ito magagawa,
Ito ay isang krimen ng panlilinlang sa hari. Paano kung magtagumpay ako sa paggamot? Kung magtagumpay ka sa paggamot, ako yuyuko sa harap ng lahat at aamin ang pagkakamali. Sige, ayos. Tingnan mong mabuti. Unang hakbang, tunawin. Ihiwalay ang mga dumi. Hindi ba ito kalokohan? Ikalawang hakbang na pagsasala. May mga butas ang uling. Kaya nitong sumipsip ng dumi. Talagang naging malinaw na. Ano ang silbi ng kalinawan? May mapait na lason ang lasong mineral. Kahit kainin, mamamatay pa rin. Dito na papasok ang pinakamahalagang ikatlong hakbang. Mga kaibigan, ang dahilan kung bakit mapait ang lason sa asin mula sa minahan, at kung bakit ito nakakalason, ay dahil naglalaman ito ng maraming magnesium at calcium. Parang mga uod na nakakapit sa buto ang mga ito. Natutunaw sila sa tubig, hindi natatanggal sa pag-filter. Pero ang tubig na may abo ng halaman na hawak ko, ay may taglay na carbonate. Kapag nagtagpo ang dalawa, Diyos ko, naging puting-putik na. Anong swerte ng mahiwagang paraan na ito? Nakita niyo ba, ang puting-putik na ito ay ang mapait na likido. Ngayon, ibuhos ang malinaw na tubig sa ibabaw nito, at pakuluan hanggang matuyo. Ang natira ay purong asin. Subukan mo, Ginoong Wang. Paano ito posible? Matanda. Tanggapin ang pagkatalo. Ayos na, Ginoong Wang, para sa kaharian. Magpasalamat ka na lang. Li Fen, tinatanong kita. Ang halaga ng asin na ito. Ano ang halaga? Gaano karami ang produksyon? Nasa tamang tanong ka, mahal na hari. Ang halaga ng 1 libra ng asin ay hindi lalampas sa 2 wen. Ayos lang. Ito. Ang halaga ay 2 wen. Alam mo ba kung gaano kalaki ang buwis na maibibigay nito sa dakilang kian? Hindi lang ito buwis, mahal na hari. Ito ay isang makapangyarihang sandata. Mayroon akong isang mungkahi. Tawagin itong Royal Salt Monopoly Company. Ano ang ibig sabihin ng kumpanya? Ibig sabihin nito ay sa pangalan ng hari. Magtatayo ng malakihang pabrika ng asin. Ibebenta natin ang ginawa nating purong asin sa halagang 50 sentimo bawat kilo sa buong mundo. Kung 50 sentimo, hindi ba tayo nalulugi? Malamang na maaari itong ibenta ng mas mahal. Masyadong maikli ang pananaw. Ang gastos natin ay 2 sentimo lamang. Kahit na ibenta ito sa 50 sentimo, mayroon pa ring higit sa 20 beses na kita, pero ang presyo na 50 sentimo, para sa mga pamilyang mayayaman, ito ay isang malaking kapahamakan. Ang kanilang mga gastos sa transportasyon, at ang mga kaugnay na gastos, ay umaabot ng hindi bababa sa 100 piraso para sa 1 libra ng pribadong asin. Kami ay nagbebenta ng 50 piraso. At ang kalidad ay mas mabuti ng 1,000 beses. Hindi naman bobo ang mga tao. Sino pa ba ang bibili ng mamahalin at malasang iligal na asin? Pinakamataas ay 6 na buwan. Lahat ng mga nagbebenta ng iligal na asin sa loob ng dakilang kaharian ay tuluyang mabubuwal. Ang pinansyal na ugat ng mga pamilyang maharlika ay tuluyang mapuputol. Lahat ng pera ay mapupunta sa kaban ng bayan. CJ. Nagawa mo ang isang pambihirang tagumpay. Papasalamatan kita ng malaki. Itatalaga kitang kaliwang pangalawang ministro ng kagawaran ng pananalapi. Kasabay nito, ikaw ang magiging punong tagapamahala ng royal na industriya ng asin. Bibigyan kita ng 10,000 tael ng ginto. Huwag. Oh, mahal na hari, ito po ba ay gantimpala o parusa para sa akin? Anong ibig mong sabihin? Ang paglingkod sa gobyerno ay nakakapagod talaga. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, kailangang pumunta dito at tumayo. Makinig sa mga pagtatalo ng mga matanda. Kailangan pang repasuhin ang mga opisyal na dokumento. Hindi ko na ito gagawin. Ako ay isang tamad na anak mayaman. Ang layunin ko sa buhay ay kumain, uminom at maglibang. Mabuhay na walang pakialam hanggang sa kamatayan. Gago ka. Bata ka pa pero tamad. Ano ba ang gusto mong gantimpala? Ayaw ko ng posisyon. At ayaw ko rin ng ginto. May ilang hubad na bato sa kanlurang gilid ng lungsod, mahal na hari. Walang tumutubo roon. Bakit hindi mo na lang ipagkaloob sa akin ang mga bundok na iyon? Mga bundok sa kanlurang suburb. Puno ng mga bato ang lugar na iyon. Para saan mo pa ang bakanting lupa na iyon? Huwag na po kayong mag-alala, mahal na hari. Mahilig po kasi akong tahimik. Balak kong magpatayo ng villa doon para magbakasyon. Sige, kung ayaw mo talagang sumuko. Ipinapasa ko sa iyo ang posisyon bilang pangalawang kalihim ng kagawaran ng pananalapi.
Ibibigay ko sa iyo ang 5 disyertong bundok sa kanlurang suburb, para maging iyong pribadong lupain. Tungkol sa paggawa ng asin, ipapadala ko ang mga tao mula sa departamento ng paggawa upang tulungan ka ng buong puso. Ano man ang kailangan mong tauhan at kagamitan, direktang ipapadala. Maraming salamat sa iyong malaking biyaya. Hindi ko na matatanggal ang posisyong ito. Sige, tapos na ang pulong. Hihi. Bukas, tingnan muna ang minahan ng uling. Kailangan din ng mantika ng baboy. Walang sabon para maligo, talagang nakakapagod. Yee! Kayamanan. Talagang napakagandang lugar, hahaha. Yung matandang kuripot na iyan ngayon. Wala na nga siyang kahit sa lawal. Ginoo, nababaliw na po kayo. Pinili ninyong iwan ang mataas na posisyon. Bakit pa kailangan ang mga sirang bundok na ito? Makinig kayo dyan sa itaas. Bagaman ang mga bundok na ito ay ipinagkaloob ni Haring sa pamilya Li. Ang daan papasok sa bundok ay teritoryo ng pamilya Wang. Gusto nilang magdala ng bato dito. Kailangan nilang magbayad ng toll. Ang binata ay tao ng Angkan Wang. Siguradong hindi nila matanggap iyon. Sadyang naghahanap ng gulo. Bakit ka matatakot? Ngayon, ang binata nyo ay isang mataas na opisyal na may ranggong 310. Ano ba siya? Yixet, kailangan mong magbayad ng toll sa akin. Si Datuli, isang bayad lang. Ang daan ay ginawa ng aming angkan. Kung magbubukas ka ng bundok, magbabayad ka ng 100 lei ang napilak araw-araw. Kung hindi, hindi mo mailalabas kahit isang malaking bato. Anyway, 100 lei ang nilisi. Alaynan. Sa binata. Dalhin mo ang aking badge at pumunta sa opisina. Sabihin mong ang tagapangasiwa sa Wangjiazhuang ay nagtipon-tipon at nagharang. Na ang utos ng kaharian ay mag-imbestiga sa Royal Salt Industry na nakadugtong sa kanilang lupa, na may balak mag-alsa. Ipapadala niya ang 500 opisyal upang mag-escort. Ihanda mo ang daan para sa akin. Ginoong Lily. Nagbibiro lang po ako. Hahaha, mangyaring umupo. Kayo na po ang bahala, hahaha. Umalis ka. Ah! Ang magandang uling ay hindi magandang malas. Ito ang batayan ng industriya. Ito ay tinatawag na apog. Para sa paggawa ng semento, bakal at salamin, nakasalalay ito. Pwede bang kainin? Kain, 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 yan lang ang alam mo. Tawagin ang mga tao natin. Pumunta sa syudad para kumuha ng mga nakatira sa kalye at minero. Babayaran ang sahod ng 2 beses ng presyo sa merkado. Pangalagaan ang 3 pagkain sa isang araw. Laging may karne. Pahintulutan mo akong magmina sa 2 bundok na ito. Laging may karne. Kung malaman ng Ginoo na ganyan ka magwaldas, tiisin mo ang pagkabasag ng iyong mga binti. Huwag nang magpaligoy-ligoy, umalis ka na. Alaynan. Sir, patayin mo na lang ako. Bakit ba kailangang bumili ng daan-daang kilo ng taba ng baboy? Ang hirap ng mga kondisyon sa paliligo noong sinaunang panahon. Wala man lang sabon. Araw-araw lang ginagamit ay bunga ng sabon. Kaya ang balat ko naging magaspang na. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang isang magic trick. Taba ng baboy magiging sabon. Kung magagawa mo itong bagay na ito na maging mabango, kakainin ko ang kawali na ito ng hilaw. Ito ang sinabi mo. Tingnan mo ng mabuti. Ang abo ng mga halaman ay naglalaman ng potash. Ngunit hindi ito sapat na alkalina. Kahapon, pinagawa ko na sunugin ang apog mula sa kanlurang suburb sa pugo ng 3 araw at 3 gabi. Natuto na ang pagluluto ng apog. Kapag nilagyan ng tubig ang apog, nagiging semento ito. Pagkatapos, ibubuhos mo ang semento na may tubig sa tubig ng abo ng damo at kahoy. Paghaluin ang dalawang ito, magkakaroon ng reaksyon ng depolymerization. Lalabas ang precipitate na calcium carbonate at ang natutunaw na potassium hydroxide. Salain hanggang sa makuha ang precipitate sa ilalim. Ang matitira ay ang malakas na solusyon ng alkali na kailangan natin. Ikalawang hakbang, saponification reaction. Ibuos mo sa akin ang malakas na alkali na tubig. Hindi na ganoon kasama ang amoy ng Ginoo. Pero mabaho pa rin ito. Huwag magmadali, ang huling hakbang ay ang pinakakamangha-mangha, ang salting out. Kunin mo ang niebe na asin na ginawa ko ilang araw na ang nakalipas. Dalhin mo sa akin ang isang palanggana. Ginoo, ito ay purong asin niya.
Ilagay mo dito sa amoy na to na paste. Hindi ka makakakuha ng lobo kung hindi mo isusubo ang bata. Tama. Ito ay tinatawag na Copper-Yon effect. Ang sabon ay naglalabas at lumulutang sa ibabaw. At ang mga likidong nasa ilalim ay tinatawag na glycerin. Ginagamit ito sa paggawa ng pampasabog. Magandang panghugas ng balat na produkto. Pumunta ka sa bodega at durugin mo ang mga talulot ng rosas na galing sa kanlurang teritoryo. At pigaan ang katas. Isama mo rin lahat ng mamahaling pampalasa doon. Haluin ng mabuti. Humanda ka ng palanggana ng tubig. Hugasan mo ang kamay mo at subukan mo. Diyos ko po. Ginoo, talagang naging mahiwagang bagay ang mantika. Sobrang linis nito. Siyempre, ang kakayahan nitong magtanggal ng dumi ay mas mahusay pa sa 10 piraso ng sabon. Simula ngayon, tatawagin na itong Royal Special Supply Supreme Soap. By the way, sabi mo kanina gusto mong kumain ng bakal na kawali. Ginoo, magkano ang halaga nito? Magkano natin ito ibebenta? Ang halaga ng 1 libra ng mantika ay ilang sentimo. Ang abo ng mga halaman at bato ay libre. Dagdagan ito ng kaunting katas ng rosas. Ang gastos para sa 1 piraso ay hindi lalampas sa 0 sentimos. Ang mga bagay na bihira ay mahalaga. Hindi natin ibebenta ang sabon na ito ng hiwalay. Hintayin mong magbukas ang aking hugis buwan na tindahan. Ito ay magiging regalo para sa mga miyembro. Kung gusto mong bumili ng hiwalay, maaari. 100 na lay ang napilak bawat isa. Tumanggi sa pagtawad. 100 liyang. Ginoo, ang itim mo naman. Wala kang alam. Pumunta ka at ayusin ang bakuran. Agad na ihanda ang susunod na proyekto, ang paglikha ng salamin. Nalaman na ng Ginoo. Ang Baoyo Pavilion na pinapatakbo ni Lifan. Magbubukas ito mamayang tanghali. Ang Baoyo Pavilion ay may malaking bibig. Isang basurang nagbebenta ng asin. Akala niya talaga ay Diyos ng kayamanan siya. Kapag nagbukas siya mamaya, agad tayong magpapadala ng tao para sirain ang kanyang negosyo. Gusto kong malaman niya. Sino ba talaga ang may kapangyarihan sa lungsod na ito? Nabaliw na. Kahit na ubusin ang pondo ng bansa, hindi pa rin makakabili ng ganitong kalaking kristal. Ha ha ha. Mga mahal na kababayan sa lungsod. Maligayang pagdating sa kauna-unahang high-end na club ng Dakyan, ang Baoyo Pavilion. Ito ay hindi kristal. Ito ay tinatawag na salamin. Ako mismo ang nagluto niyan, si Lifan. Kung gaano karami ang gusto mo, mayroon ako niyan. Lifan, ikaw, isang walang awang rebelde. May batas ang dakilang daan. Ang paggamit ng kristal sa pagtatayo ng bahay ay ipinagbabawal. Ito ay isang paglabag sa batas. At nagawa mong gawin ito sa gitna ng araw. Gumamit ng napakalaking kristal para sa pader. Sino ba ang magbabasag sa akin? Ha ha ha. Sinasabi ng mga tanga na ito ay salamin. Subukan mong basagin. Ah. Ahahaha waash. Paano ito posible? Tempered glass ito. Si Wang Yushi ay nagkasala sa pagsira ng pribadong ari-arian. Pero dahil hindi masyadong gumagana ang utak mo, hindi na kita papatulan ngayon. Alamin mo para sa akin, kung paano talaga niluto ang salamin na ito. Gawin mo ang lahat ng paraan. Nakawin mo ang formula para sa akin. Ha ha ha. Bagong bukas ang tindahan namin pero kailangan magbayad kung gusto mong pumasok. Kita mo to. Malalaking pera, sabon na amoy rosas, alak gusto mo ba? Kung gusto mo, magdala ka ng pera. Pangunahing antas, 1,000 liang. Gitnang antas, 3,000 liang. Tungkol sa Black Gold membership. Nagsisimula sa 1,000 liang. Nagnanakaw ng pera. 1,000 liang para sa isang sira-sirang lisensya. Lifan, baliw ka na ba? Nakalimutan kong sabihin sa inyo. Kagabi, ang hari ay naglakad-lakad na hindi nakasuot ng kasuotan ng hari. At nag-ayos na siya sa aming tindahan. 00 isa numero ng Supreme Black Gold membership card. Ginoong Lee, pwede mo ba akong bigyan ng isang basic? Bigyan mo ako ng isang intermediate membership. Ginoong Lee, gusto ko ng Black Gold card. Magpapadala ako ng tao para kumuha ng cash sa bahay.
Nakikita mo, ang pera ay kusang pumupunta dito. Talagang napakatalino mo, Ginoo. Kagabi may pumasok talagang magnanakaw sa pagawaan. Sinunod ko ang utos. Totoo ngang ninakaw ng magnanakaw ang peking papel na tupa. Leslie, CJ. Yung hangal na si Wang Teng. Akala niya na ang balahibo ko, Li Fan, ay sobrang dali kunin. Ting, ito talaga ang sikreto ng salamin. Hindi pwedeng mali. Siyam na bahagi ay quartz. Sa matinding apoy at biglang paglubog sa tubig. Doon lang ito magiging malinaw at transparent. Ayos na ayos, basta't mayroon tayo nitong salamin. Mabubuhay muli ang pamilya Wang natin, Tenger. Lahat na natitirang pondo ng pamilya Li Ekedi ay palihim na ginamit para magtayo ng hurno sa labas ng lungsod. Sundin ang reseta at gawin ito para sa akin. Gusto kong makita ang salamin na may pangalan ng pamilya Wang sa loob ng 3 araw. Si Ama. Ha ha ha. Bilisan mo at ibuhos ang buhangin ayon sa sukat sa reseta. Bakit sumabog? Bakit? Nakakatakot talaga ang mga hindi marunong magbasa. Alaynan. Lisi, ihanda mo ang sasakyan. Bukas ng umaga, pupunta tayo sa pamilihan para maglibang. Siguradong nagbenta ng mga ari-arian ang pamilya Wang para makabuo ng pugon. Panahon na para bilhin ang kanilang mga negosyo sa mababang presyo. Tanggapin. May 100,000 na kabalyero ng Tianlang na nasa harap ng Yanminguan. Humihingi ng tulong. 100,000 na kabalyero. Ano ang ginagawa ng Ministry of War? Kagalang-galang, huwag magalit. Lahat ng kalabang hukbo ay mga kabalyero. Hindi maabutan ng ating mga sundalong naglalakad. Hindi ko gustong marinig ang paliwanag. May isang matandang lingkod na aking irerekomenda. Tiyak niyang mapapasugpo ang 10,000 hukbo ni Tianlang. O, mahal kong ministro, magsalita ka na. Siya nga ang pangalawang kalihim ng kagawaran ng pananalapi, Ginoong Li Fan. Si Ginoong Li ay may pambihirang talino, na kayang gawing asin ang lason, na kayang gawing malinaw na salamin ang buhangin. Ang ganitong mga pambihirang kakayahan ay madaling gamitin laban sa mga barbaro. Hindi ba't napakadali nito? Ginoong Wang, parang may mali sa isip mo. Pinaalam mo akong makipaglaban. Bakit hindi natin papayagan ang kusinero na magtahi? Nasa gitna tayo ng pambansang krisis. Kailangan bang makita ang mga tao na nagdurusa? Li Fan, mayroon ka bang kakaibang bagay para sa pag-atake ng kaaway? Bata pa siya. Handa akong manguna sa hukbo laban sa kaaway. Kagalang-galang na hari. Hindi naman masama kung pupunta sa unahan. Ang digmaan ay hindi laro. Huwag mag-alala, may paraan tayo. Hihi! Ngunit may 3 kondisyon ako. Sinabi mo na lahat ng gusto ko ay iyong susundin. Una, ayaw kong ng malaking hukbo. Isasama ko lang ang 500 tauhan ko mula sa pagawaan ko sa kanlurang dulo bilang pangalawa. Ang korte ay maghahanda ng 300 bakanting karwahe para sa akin. Magdadala ako ng ilang lokal na produkto. Pangatlo, kapag nanalo ako at nakabalik. Wang Lautaw, yung ilan sa pinakamagarang tindahan mo dito sa kabisera. Kailangan mong ipasa sa akin ng walang bayad. Hahaha, pumapayag ako. Basta makauwi kang buhay. Huwag mong banggitin ang tindahan. Ibibigay ko sa'yo ang buong bahay ko. Sang-ayon ako. Bukas ng umaga aalis na ako. Ginoo, baliw na kayo. 10,000 barbaro iyon. Kami ay 500 lang. Hindi pa kami sapat para mapuno ang pagitan ng kanilang mga ngipin. Gusto ng binatang ito na sirain ang kanilang mga ngipin. Buksan mo. Ano itong napakalaking tubo? Ito ay tinatawag na kanyon. Tagapagsalita ng katotohanan. Akala mo ba sa panahong ito? Nagbibiruan lang ako sa pagmimina at paglikha ng bakal. Mayroon na tayong mataas na temperatura na coke. Kaya kong gumamit ng pamamaraan ng luwad para hulmahin. Nang ganitong seamless na cast iron na smoothbore na kanyon. Paano ba pinaputok ng baril na iyan? Gamit ito. Ito ay pulbura. Ginawa rin ng mga sinaunang tao ang pulbura sa alchemy. Pero ang lakas nito ay kasing hina ng utot. Maaari lamang itong gamitin para sa mga paputok. Ang pinakamahalaga ay ang teknolohiya ng granulation. Noong nakaraan, ang pulbos na pulbura.
Sa proseso ng transportasyon, ang mabigat na asupre ay lulutang sa ilalim. Ang magaan na uling ay nasa ibabaw. Hindi pantay ang mga sangkap. Mabagal ang pagsunog at may usok. Pinapahalo ko ang mataas na alak sa pulbura. Pinaghalo ito hanggang maging masa. Pagkatapos ay piniga at sinala. Ginawa itong mga butil na kasing laki ng bigas. Sa ganitong paraan, may puwang ng hangin sa pagitan ng pulbura. Kapag ito ay sinindihan. Nakikita mo ba ang lakas nito? Sabihin mo sa mga kasama na ikarga ang 50 kanyon na ito. Pati na ang 20,000 bakal na sundalo sa mga karwahe. Bukas, isasama kayo ng batang amo sa kapatagan para kumain ng tunay na inihaw na tupa. General, ang natitirang pagkain sa lungsod ay sapat na lang para sa 2 araw. Punong lungsod. Kahit na ikamatay ko, dapat ding ipako sa pader ng lungsod. Sino ka ba? Ito ay isang mahalagang lugar militar. Paano papayagan ang mga walang kinalaman na maglibot-libot? May utos ako na magbantay sa hukbo. Si Li Fan, pangalawang kalihim ng kagawaran ng pananalapi. Li Fan, ang nangungunang playboy sa kabisera. Nabaliw na ba ang korte? Nagpadala sila ng ganitong inutil para mamatay. Nasaan ang mga reinforcements? Ito lang ang 500 na mga katulong. Teka, Laozhao, huwag kang magalit. Mag-ingat ka, baka magbukas ang sugat. Hindi naman kailangan na mas marami ang tao para makipaglaban. Ang kailangan ay talino. Teknolohiya. Ang teknolohiya ay pwedeng gawing pagkain at sandata. Dixie. Li Fan. Tumakas ka na. Tumakas. Hindi ako tumakbo ng ganito kalayo para lang mag-ehersisyo. Itaas ang grill. Maglagay ng mas maraming fire retardant. Mga gwardiya, makinig. I-push nyo ang kanyon dito. Ayusin sa isang linya. I'll load ang fuel pack. Hahaha, natakot ang mga tao ng dakian. Mga mandirigma, sumugod kayo. Kunin ninyo lahat ng pagkain nila. Alainan. Paputok. Sindihan. Hahaha. Ano yan? Ano yung itim na tubo? Ubo. Ang usok ng pulbura ay talaga namang makapal. Laozhao, huwag kang matulala dyan. Tikman mo nga kung paano ko inihaw ang bato mo. Huwag kang matakot. Puro ilusyon lang yan. Tumalunton kayo at patayin silang lahat. Patayin! Patayin! Magaling, itapon ang granada. Sandata. Ang aking mata. Takbo na. Tumakbo ka ng mabilis, pinuno. Tara, umalis na tayo, dili. Umalis na. Chayaning dakyan. Panalo tayo, Ginoo. Ayos. Nandito na rin lang ako. Busog na rin ako sa inihaw. Hindi ba tayo mag-uwi ng pasalubong? Si Wang Laotao ay muling mag-uusap ng walang katuturan sa harap ng korte. Ang espesyal na pangkat ng mga paratrooper ay nagtatrabaho. Humihip na ang hangin, tumalon. Tingnan mo, may lumilipad sa langit. Tingnan mo ito. Ikaw ay isang halimaw. Sinasabi na ito ay agham. Nakakatakot talaga ang kawalan ng kaalaman. Si Ginoong Zhao, ipinadala ka ng taong ito. Ginoong Li, aalis ka na ba? Nagawa mo na ang ganitong kahangahangang bagay. Mukhang hindi makakatakas ang ibang hari. Huwag, kahit mamatay ako, hindi ako magiging prinsipe. Isa lang akong batang mayaman na walang ginagawa.
Bilisan natin tapusin ito. Kailangan ko pang bumalik agad sa kabisera para kunin ang ilang masisiglang tindahan ni Matandang Wang. Lisi, mag-ayos ka na. Aalis na tayo pabalik ng kabisera. Kamahalan, hanggang ngayon wala pa ring magandang balita mula sa Yanminguan. Baka si Ministro Li at ang kanyang 500 mga alipin ay nagbuwis na ng buhay para sa bayan. Ang 100,000 tiyan lang ng mga kabalyero ay hindi biro. Lubos ang aking kalungkutan. Sobrang sakit ng puso. Noon ikaw pa ang pilit na nagrekomenda kay Ginoong Li na pumunta sa unahan. Humph, humph, humph. Ulat. Walang kapantay na pagmamadali. Mahalagang tagumpay sa Yanminguan. 10,000 kaaway, lahat ay nawasak. Nahuli ang pinuno na si Batu. Ayos. Ayos lang. Anong sinabi mo? Lahat ay nawasak. Nahuli ng buhay ang pinuno ng kaaway. Hindi posible, ito ay tiyak na maling ulat ng impormasyon. Paano maaaring manalo ang 500 laban sa 100,000 ng mga kabalyero? Bakit hindi posible? Laowang, gusto mo ba talagang mamatay ako sa labas? Ako si Lingkod Lifan. Hindi ko sinayang ang utos. Magaling, hahaha, napakaganda. Lifan, ikaw ay nagtagumpay ng napakalaking tagumpay. Kailangan kitang gantimpalaan ng mabuti. Mahal na emperador, sandali lang. May kakaibang nangyayari sa bagay na ito. Paano niya maunawaan ang estratehiya sa digmaan? Siya ay isang walang kwentang tao. Tiyak na si Batu ay sinadyang magpanggap na sumuko. O baka gumagamit siya ng mga hindi tamang paraan ng pagbabanta. Paraan ng pananakot. Huwag kang hanapin si Lolo Wang. Sige, lumapit ka at saktan mo ako kung gusto mo. Akala mo ba na pumunta ako sa Yanmen Pass para lang makipaglaban? Sa hari, nahanap ko sa kampo ni Batu ito. Isang talaan ng smuggling. Ipinakita ni Gao Dikwan. Wang Lin. Ikaw, traitor. Naglakas loob kang makipagsabuatan sa mga dayuhan. Ikaw ang matandang tusong ito. Tumanggap ng pera at nangakong tutulong. Puro kayo manloloko. Mga tao, tanggalin ang uniforme ni Wang Lin. Pinaalis ang mga lalaking adulto ng angkan ng Wang ng 3,000 milya. Ang mga kababaihan ay ipinadala sa mga paaralan ng musika. Sandali lang, mahal na hari. Aking minamahal na Li, mayroon ka bang ibang mungkahi? Sobrang sayang ng mga tao sa pagpapaalis. Nasa minahan ng karbon sa kanlurang suburb ako. Kailangan ko ng ilang mga manggagawa para maghukay ng karbon. Lalo na si Wang Teng, ang binatang si Wang. Bata pa siya at malakas. Sayang kung hindi siya magmina ng karbon. Mas mabuti pang ipapadala ko ang buong pamilya nila sa minahan ko. Para linisin nila ang kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng paggawa. Hahaha, aprobado. Si Wang Teng at ang kanyang mga kasamahan ay ipapadala lahat sa minahan ng karbon sa kanlurang bayan. Habang buhay na sa pilitang paggawa. Mabilis, hindi ba kayo nag-aalmusal? Lifan, ikaw na demonyo. Kahit maging multo ako, hindi kita patatawarin. Huwag ka nang umiyak, hindi sapat ang 300 kilo. Kalahati na lang ang tinapay sa hapunan. Lifan, Nang bumagsak si Wang Lin, naging bakante ang posisyon ng punong ministro sa korte. Nakita ko na ang buong kabisera, mga opisyal at mandirigma. Tanging ikaw lang ang may kakayahang magdala ng malaking pagbabago sa mundo. Ang posisyon ng punong tagapayo ay walang iba kundi ikaw. Hindi pwedeng ipagawa ito sa hari. Ako ay 20 taong gulang pa lang. Paano mo ako papayagang maging punong tagapayo? Yung mga matatandang lalaking may balbas sa ilalim ay hindi ako matuturoan. Sino ang magtatapang na hindi susunod? Papapunta ko siyang maghukay ng karbon. Hindi ito tungkol sa pagsunod o hindi. Kailangang bumangon si Majestad tuwing madaling araw para magharap sa korte bilang punong ministro. Mas maaga pa kaysa sa mga manok. Kailangan pa niyang repasuhin ang mga ulat mula sa buong bansa. At araw-araw kayong makipagpulong. Nakakatakot isipin iyon. Mukhang nakakapagod ang pangunahing ministro. At ang kasintahan mo naman, ang minamahal kong prinsesa ng Chaoyang. Kakatapos lang niyang mag-2 taon. Magaling sa musika, chess, kaligrapiya at pintura. Para siyang anghel, ipinagkaloob ko siya sa iyo bilang asawa. Prinsesa ng Chaoyang. Yung prinsesa na yun noong nakaraang beses sa hardin ng palasyo. Dahil nadumihan ang kanyang palda ng eunuch, ay supilin siya ng halos patayin, napakamaldita niyang prinsesa. Hari, para ba kayong nagpapakasal o nagpapadala ng mamamatay tao?
Walang karapatan kayong malait ang anak kong babae ng ganito. Pangunahing tagapayo at bunsong asawa, kailangan pumili kayo ngayon, isa lang. O gusto ninyong pareho? Handa na ang utos mula sa hari. Bukas ng umaga ay babasahin na. Kahit may pakpak ka pa, hindi ka makakalipad palabas ng lungsod na ito. Dali, ayusin mo na ang mga gamit. Dalhin mo lahat ng ginto at pilak. Ang mga tseke na mahirap dalhin. Itago mo ng maayos sa katawan mo. Ginoo, saan po ba tayo pupunta? Malapit ka ng maging bayaw at punong tagapayo. Isang malaking kagalakan ito para sa ating pamilya. Kalokohan yan. Mag-aasawa ka ng tigre sa bahay. Gising ng alas 5 ng umaga para magtrabaho. Yan ang tinatawag mong kagalakan. Yan ay pagkakakulong. Gumugol ako ng maraming isip para sa imbensyon. Para kumita at mag-enjoy. Hindi para magtrabaho para sa emperador. Ihanda ang karwahe. Umalis tayo ngayong gabi. Pero, Ginoo, kapag madilim na, sarado na ang mga pinto ng lungsod. At tiyak na nakabantay ang mga gwardiya sa atin. Hindi tayo makakatakas. Sino ang nagsabing aalis na ako sa daan patungo sa pantalan? Haha. Binata. Pwede bang tumakbo ang bakal na walang layad? Bobo, tinatawag namin itong steam yacht. Ginastos ko ng ilang daang libong liang pilak para dito. Tingnan ninyo, ito ay hindi. Ito ang unang praktikal na steam engine sa buong mundo. Napakadali lang ng prinsipyo. Yung malaking lata dito ay tinatawag na boiler. Nagsusunog tayo ng uling dito. Kapag kumulo ang tubig, magiging mataas na presyon na singaw ito. Biglang lalaki ang volume nito ng higit sa 1,700 beses. Ang mga mataas na presyon na singaw ay pumapasok sa metal na silindro na tinatawag na silindro. Ang singaw ay nasa loob ng selyadong silindro na walang mapaglalagyan. Lumikha ng malaking presyon. Hinahatak nito ang bakal na hawakan ng piston palabas. Ito ay tawag na pag-convert ng init sa mekanikal na trabaho. Paano kung maabot na ang dulo? Magandang tanong. Kaya kailangan natin ng isang maselang na mekanismo ng sliding valve. Kapag naitulak na ang piston sa pinakamataas na punto, automatikong magpapalit ang balbula. Ipinakakawala ang singaw sa condenser. Kasabay nito, muling pinapasok ang mataas na presyon ng singaw mula sa kabilang bahagi. Ipinupush pabalik ang piston. Ganito, ang piston ay gumagalaw ng paharap at pabalik sa loob ng silindro. At dito ang mahalaga. Sa pamamagitan ng mekanismong ito ng crank at connecting rod, ang tuwid na galaw ng piston ay perpekto. Naipapasa bilang paikot na galaw ng crankshaft. Kapag umikot ang crankshaft, ang likod na gulong ay susunod na umiikot. Ang barkong ito ay kayang tumakbo sa tubig ng mag-isa. At hindi ito nagmamalasakit sa direksyon ng hangin. Tataas laban sa agos. Ang galing ng binata. Ang kapangyarihan ng binata ay walang kapantay. Huwag kang magpaka-pleaser. Bilisan nyo, sakay na sa bangka. Hoy, Tianmi. Dagdagan ang presyon, handa ng tumakas. Hahaha, mahal na emperador. Gusto mo akong gawing alipin. Sa susunod na buhay na lang. Malawak ang mundo. Maraming magagawa. Mga magagandang babae sa Jiangnan. Narito na ang Batang Ginoo. Batang Ginoo, magdiwang tayo. Buksan natin ang champagne. Batang Ginoo, ito ba ang inumin na iyong imbento? Bakit may bula pa? Ito ay tinatawag na champagne. Madali lang ang paraan ng paggawa nito. Wow! Komportable, mayaman, may oras, may teknolohiya. Ganito dapat ang buhay ng isang batang mayaman. Lizzie, tingnan mo kung daga nga iyon. Hey! Anong nangyari? Ah! Paano ito posible, mahal na hari? Kailan kayo sumakay ng barko? Lesiu, akala mo ba hindi ko alam ang ginagawa mo sa kanluran? Itong malaking barkong bakal ay itinayo ng kalahating buwan na. Kung ang aking mga gwardiya ng pambansang kasuotan ay hindi pa rin makakita nito. Matagal nang pinutol na. Silly ang ministro o hindi. Ang magiging asawa mo. Ang kakaiba ng bakal na barkong ito. Hindi pa nga kailangan ng layag para umandar. Pero medyo simple ang loob ng barko. Paano kung ipapalit ko sa kulay rosas na tabing? Ang sablay. Diretso akong pinigilan. Hari, nagkamali ako. Pakiusap, pakawalan mo na ako. Ibinibigay ko na ang buong teknolohiya ng steam engine. Sa korte, hindi pa ba sapat yon? Huli na, ang talento mo ay biyaya ng langit para sa Dakilang Kian. Simula ngayon, ikaw na ang punong ministro ng Dakilang Kian. At magiging prinsip konsorte ka rin.
Ang barkong ito ang magiging regalo mo kay Changle bilang dote. Mahal, mag-honeymoon tayo sa Jiangnan. Talagang matatag ang takbo ng barkong ito. Nakakabahala naman.